Itong episode naman ito, gawin natin 2-in-1 ulit kasi ginagawa naman natin previously yan, ano. Kasi medyo malalapit sa atin ang mga feature natin doon. Unahin na natin itong si Karil na kasalukuyang may pelikulang ipinalalabas, ang Quezon, kung saan gumaganap siya bilang si Ma'am Aurora Quezon, na asawa ni Jericho Rosales, na gumanap namang si Quezon, na at talaga namang napakasipag, although hindi kami naimbita sa mga press con dyan kung saan patuloy namin sinusuportahan itong pelikula ni Echo na Quezon at ni Karil na rin. And speaking of Karil tuloy, pinag-usapan nga yung naging pagbisita niya sa programa ni Kuya Boy Abunda na Fast Talk, na ano tawag dito, na natanong sa kanya, syempre, guess siya doon, ganyan, hindi talaga naiiwasan talaga sa mga ganyang shows. Natanong sa kanya yung ano nang sitwasyon nila ngayon ni Ding Dong Dantes, kahit pa sabihin natin, kapwa naman na sila happy sa kanilang mga respective na mga buhay. Si Ding Dong bilang asawa ni Marian Rivera, may dalawa na silang anak at happily married sila, masayang-masaya din sila. In the same manner na ganoon din naman si Karil, na okay naman din sila ni Yael Luzon. But since siyempre pag nagpo-promote talagang, kahit na si Kuya Boy, kahit siguro ayun naman sagutin na ni Karil yun, but the issue is, meron lang gustong pag-usapan at once and for all maklaro, kasi hindi naman talaga nagsasalita si Karil for the longest time. So natanong sa kanya na itong si Papa Dong ay naging bisita minsan sa Showtime during that time na nagpo-promote siya ng pelikula ni Madam Charo Santos, and may issue nga doon na parang umiiwas daw si Karil kasi parang hindi siya nakita or hindi siya, wala siya daw nung time na yon. Sinasadya daw ba yon or what? And sinagot ni Karil na once and for all, sinabi niya maybe during that time she was not ready yet, na hindi siya handa sa ganung pagkakataon kasi baka daw ma-misinterpret or may mabigyan ng ibang kahulugan or whatsoever. So ay isa daw siya sa mga, isang tao daw siya na naniniwala na lahat ng bagay may proper timing, kung ika nga. And nang tinanong sa kanya ni Kuya Boy yung issue na could there be a chance na maging magkaibigan kayo ni Ding Dong, despite the fact na ang tindi na rin ang pinagdaanan nila during that time na naging sila, no? Pero ang tagal na po yun. Sinagot naman ng marespeto ni Karil by saying na since nasa isang industriya lang sila, hindi talaga maiiwasan, kagaya nga nung guesting niya, na mapag-usapan, mabanggit. Although, sabi niya, as to being friends again, maybe yung friends is not the right term or the proper word na dapat gamitin, kasi kung ang pag-uusapan ay yung galawan sa industriya, nandoon magkakasalubong, magkikita, and who knows, baka magkasama sa mga proyekto or what. Ready naman daw siya na magbigay din ng kanyang kaukulang suporta na ibibigay din naman for sure ni Ding Dong kung hihingin. Pero as to friendship or being friends again, parang feeling niya hindi na raw. So nakakahanga na sa ganung pamamaraan niya na itawid. Although may mga ibang nagsasabi na sana nga lang daw hindi na lang nagsalita, pwede naman daw i-avoid na lang daw yung ganung question. But still again, sa showbiz, hindi kasi ganun eh. Ang kultura kasi sa showbiz, the more na parang umiiwas ka nga, or the more na parang sabi mong wag na lang natin pag-usapan, the more na nanganganak ng yung issue. At least, sa mga pagkakataong ganito, na sinabi na niya, narinig na mismo natin sa kanya, mag-stop na talaga ang mga tao. And yun ang din naman naging pakiusap niya, kasi may mga sumunod pang interviews eh. May mga nakita pa ako mga reels na kung saan may mga ibang kaibigan at kasama natin sa media na nagtatanong din kay Karil tungkol dun sa ano ang naging reaksyon ni Yael, ganyan-ganyan. Basta sabi nila, ano yun? Parang bayaan na lang ang mga nangyari in the past, irespeto na lang ang mga spaces ng bawat isa. And yun nga, pag may mga pagkakataon na magkikita-kita, edi tingnan natin. Dahil sabi nga niya, we will just cross the bridge pag nandoon na tayo, na kunwari kami offer, mayroong mga projects na posible na ialok sa bawat kampo, saka na lang daw sila magdidesisyon kung nandoon na ang pagkakataon na gano'n. But for now,
parang i-leave na lang muna natin. And we were doing that. Kung paano irerespeto din natin yung issue na yan and put into rest na at least narinig na natin nagsalita. Alam din naman natin na kahit naman si Papa Dong, ganun din naman siguro magiging reaction or sasabihin. Para wag na lang din madamay pa mga respective nilang mga minamahal ngayon na talaga naman alam natin maligaya sila, diba? And another issue, anong ilang minuto yan? Umabot ba? Another issue na sabi ko nga segue na rin dahil malapit na malipitin sa atin. Itong kay Jake Cuenca at saka kay Chi Filomeno kasi nga naging usap-usapan, nag-viral nga na itong si Chi talaga namang pinaratangan na cheater, na kahit sila pa ni Jake ay magkarelasyon, biglang may, alam mo, nakikipagrelasyon sa ibang lalaki, tapos nasangkot pa nga yung mga pamosong pangalan ng mga Lubilien, na di umano, siya ang current ngayon ni Chi, tapos si Chi nagsumagot din siya na pabayaan ng espasyo sa kanya, irespeto naman yung kanyang pagiging private din na tao, na umani ng napakaraming batikos kasi nga naman hindi natin o hindi normal sa mga showbiz or mga celebrities na nababalitaan natin na may ganun, lalo pat si Jake Cuenca. Ako, syempre ang bias ko na kay Jake bilang kaibigan at matagal ko rin siyang nakasama, nakilala. So kilala ko siya somehow sa isang bahagi ng buhay niya na may privado pa rin siyang, may privacy pa rin siyang nais na panghawakan at ingatan. And nirerespeto natin na finally nagbigay siya ng kanyang opinion, ng kanyang saloobin na yung bahagi na yun ng buhay niya at pakikipagrelasyon niya kay Chi is over. And doon na lang, irerespeto natin yung kahit pa nga sabihin natin na may mga nagsasabing sa naging live-in partnership or situation nila, mukhang siya itong niloko di umano ni Chi kasi nandoon pa nga sila sa ganong setup pero may pumapasok ng iba. But still, hindi nga natin mahuhusgahan basta-basta ng gano'n kasi sabi nga natin naman kahit sa sayaw, it takes two to tango, you know, parang hindi mo naman pwedeng sisihin lang yung isang parte kasi hindi naman din nagsasalita. Although ako nga, sabi ko nga, ang bias ko ay na kay Jay bilang siya ang kaibigan ko at kakilala ko. Pero ayoko din namang husgahan si Chi. Although, siya talaga yung nalagay sa sobrang negatibong sitwasyon kasi siya yung babae at lumalabas talaga na cheater siya. Siyang lumabas na cheater, siya yung lumabas na kumbaga sa mag-asawa yun na. Ayaw na namin gamitin yung mga ganung pangit na salita kasi nga, yun nga, pangit na nga di ba? So, kami naniniwala kami na hindi lang naman ito nangyari kina Jake at saka kay Chi. Pero syempre bilang mga tao rin naman na nasasaktan, ganun talaga ang buhay. So syempre emosyon nila yan, damdamin nila yan, sila naman ang sangkot yan, nakikisama. The only thing na talagang napapakialaman sila at nahuhusga ng sambayanan is because mga public celebrities nga sila or mga public people, personalities na napapanood natin, napapakinggan natin, may mga pinoportray silang mga roles sa kanilang mga TV or movie projects. So parang ang relasyon natin sa kanila ay gano'n na lang. Kaya kung minsan doon sa personal na bagay na hindi naman natin alam at dapat saklawan, nahuhusgahan tuloy. But still, sabi ko nga kanina, ang bias ko na kay Jay. Yun lang yun. Kaya mga kapamilya, mga kakatid, ka-Team Unbettable dito sa Unbettable Channel, mas lawakang papusa na natin ang ating mga pangunawa sa mga ganyang issue at mga bagay-bagay. Kasi at the end of the day, pag binasa na natin yan sa bilang history na, at history na nga, mas maintindihan natin na ang pagbibigay balanse sa mga issue at kuro-kuro ay sapat lang at nararapat. Huwag masyadong sobra, huwag masyadong nambabash, huwag masyadong negatibo dahil ang positibo nagpapaganda yan. Paganda lang tayo ng paganda mula dito sa Unbettable Channel. Maraming salamat sa inyong lahat!